What's up mga gunggong? Beautiful Saturday morning. Medyo mainit na nga dito sa labas, pero mahangin. Ngayon pupunta tayo sa isa sa pinaka mahalagang lugar kay Macy's. Sa parlor. Magpapaparlor siya, sasamahan ko muna. Ihahatid ko. Habang naghihintay tayo, may napansin ako dito. Tangin, ang ganda nitong motor nito guys, tingnan nyo. Gusto kong hiramin yun, makapag-stroll muna. Motovlog. Magmo-motovlog muna tayo. Okay. Kahit mainit, mahangin naman. Parang gusto ko itong mag-beach ngayon. Tumakbo sa beach, mag-swimming sa beach, kumain sa beach. Okay. Kaya guys, anong plano nyo ngayong weekend? Plano nyo bang gumala? Plano nyo bang nasa bahay lang? Plano nyo bang maupo lang maghapon sa computer? Maglaro ng PUBG, Dota? Try nyo rin minsan na lumabas. Doon sa mga computer addict dyan, lumabas din kayo paminsan-minsan. Mahalaga yun, mahalaga yun. Though napakasarap talaga mag-computer, mahalaga na lumabas kayo paminsan-minsan, kumuha kayo ng mga sariwang hangin. Importante yun. At pumasok kayo sa Discord namin, sa Pinoy Online Gamers International. Ito na. Ano yung susi? Naihatid ko na si Macy's dito sa parlor. So maghihintay muna tayo. Mabilis lang naman yung session niya. Okay. Mainit, mahangin, pero masarap. Para makapagpainit, matunaw ang sipon. Dahil maghapon tayong naka-AC, magdamag tayo naka-AC. Mas maganda to minsan, Brads. Fresh air. And bigla ko lang naalala mga gonggong, no? Tingnan nyo itong building na to. Itong building na to, dito nagpapaparlor si Macy's. And at the same time, ito yung building kung saan ako dati nag-aaral. Okay, dahil bago pa lang ako dito sa Dubai, yung unang trabaho ko, nirequired kami na mag-aral, kumuha ng mga certifications. Bigla ko naalala, ito nga pala yung building, dito ako nag-umpisa mag-aral na kumuha ng mga IT certifications. Bigla ko tuloy naalala yung boss ko. May boss ako na Russian dati, yung nagturo sa akin eh. Sabi sa akin, putangin na doon, anong ginagawa mo during weekend? Sabi ko, nagdodota, nagpa-PUBG. Putangin na, bakit hindi mo gawin productive yung oras mo? Sabi ko, anong productive? Mag-aral ka. Putangin na. Sabi ko, tapos na ako mag-aral, mag-aaral pa ulit ako. Sabi sa akin, doon, kahit tapos ka na mag-aral, hindi ibig sabihin nun, tapos na yung learning curve mo. Utang ina. Bigla akong nadali ng mga words of wisdom ni Gago. Pero totoo pala yung sinasabi niya. Kasi, after noon, sinuportahan ako ng kumpanya. Sabi sa akin, sige mag-aral ka dyan, tapos babayadan namin partially. After ko mag-aral, nag-aral ako mga 4 to 6 months, parang upgrade ng IT certifications. It pays off. Sabi sa akin ng boss ko, balang araw it will pay off. Sabi niya sa akin ganon. So nung nakatapos ako, na-realize ko na madami pala siyang pwedeng paggamitan kapag may mga bagong, may mga IT projects, at syempre sa promotions. Kasi minsan tayo nagsisettle tayo kapag syempre marami na tayong projects na nagawa, akala natin okay na eh. Pero marami nagsasabi na life is learning process, ano? So kailangan continuous lang yung development mo hanggat nasa corporate world ka pa. Kahit hindi, kasi napaka-boring naman talaga kapag hindi ka nag-explore ng mga bagay-bagay, ng mga bagong bagay, lalo sa technology. Napakadaming bago. Dati nung nag-uumpisa pa lang ako sa IT, akala ko putang ina IT, mag-format lang ako ng computer. IT na ako. Hindi pala ganun yun. Napakalaki pala, ang dami palang segment, ang daming mga bagay na pwede mong pag-aralan, pwede mong ma-discover, pwede mong matutunan na magagamit mo in the future, ika nga. Putang ina, parang tambay lang tayo guys. Tingnan nyo, nandito tayo sa may kahabaan na itong Clock Tower Roads. Ang dami sasakyan. Dito lang ako nakahanap ng pwede maupuan eh. Oh. Ayan. Nasa ilalim ng puno, dito medyo malamig at mahangin eh. Habang naghihintay. So yun nga no. And para sa akin, hindi naman porke let's say nasa isang segment ka, nasa IT ka, HR o Finance, doon ka lang lilinya. Kumbaga, ito natutunan ko to kay Jack Ma eh, yung CEO ng Alibaba, tsaka founder.
Kumbaga, wag kang mag-settle sa isang direction lang. Bigyan mo ng oras yung sarili mo para matutunan yung mga ibang bagay. Dahil marami ka naman pwede talagang i-explore. Hindi naman porke nandito ka lang sa linya na to, diyan ka lang magiging successful. Mag-explore ka, malay mo, matutunan mo yung ibang bagay, maging successful ka rin doon. Pero, syempre, kapag ka tumahak ka ng ibang landas o nag-try ka ng ibang bagay, hindi ibig sabihin nun, magiging tagumpay ka na doon. So, syempre, mag-expect ka rin minsan na mabigo ka. Kasama yon sa learning process. Sabi nga ng Eraserheads, you can win at everything but you can try. Syempre, at least sinubukan mo. Hindi porke naglaan ka ng oras sa isang bagay, magiging successful ka na. Talagang minsan mabibigo ka. Or minsan, ilang beses kang mabibigo bago ka magtagumpay. Ganun yun. Huwag ka lang susuko, syempre. Huwag kang mag-i-intro voice. Huwag kang sa una lang. Huwag kang papahype lang sa umpisa. Kailangan tuloy-tuloy lang. Hindi naman, may mga bagay naman talaga na matagal bago makuha. It takes time eh. Hindi mga instant eh. Sabi nga nila, good things are for those who can wait. Putang ina. Madgong wisdom yun, guys. Bigla akong inantok, mga gunggong. Ang sarap lang yung simoy ng hangin dito sa tabing kalsada. Napaka-fresh. Pero guys, tingnan nyo. Oh. Yung mga sasakyan dito, sa kalsada dito, mapapansin nyo, walang masyadong alikabok yung sasakyan. Kasi iba yung gasolina na ginagamit dito eh. Hindi ka siya tulad sa Pilipinas na malikabok. Dito, walang usok yung sasakyan. Meron pero napaka-konti lang. Hindi mo mapapansin na malikabok yung yung kalsada, tsaka yung hangin. Kaya masarap tumambay-tambay sa labas, mahangin ng konti. Medyo nagugutom na ako, guys. Parang gusto kong shawarma. O kaya kumain dito kay Mekos ni Pinsan, malapit dito. May masarap na Indian restaurant dito eh. At makikita nyo dito mga gunggong, ang dami mga apartments dito. Yan, yung mga buildings na yan, mga apartments yan. Actually minsan, naisip ko na lumipat dito sa area na to dahil malapit sa trabaho ni Mrs. Medyo malapit din sa pinagtatrabahuhan ko. Kaso sobrang mahal naman na dito sa area na to. Halos doble na ng presyo na sa lokasyon na tinitirhan namin ngayon. Tsaka ewan ko din, parang dahil nga siguro lumaki ako sa probinsya, sa malapit sa mga bundok. mas gusto ko yung tahimik at mapunong lugar. Ewan ko, siguro kayo guys, mas gusto niyo yung city life. Pero para sa akin, mas nakakapag-relax ako pagka yung medyo malayo ng konti. Malayo sa kabiasnan, malapit sa mga puno, tahimik, maraming ibon. Para sa akin, mas nakaka-unwind yung ganyan lugar. Yung tipong pagka umuwi ka, pagod na pagod ka, marirelax ka sa huni ng ibon, sa mga kuliglig, mga palaka. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam nun. Ewan ko guys, comment nyo kung gusto nyo yung ganun lugar. Pero para sa akin, yun na yung pinaka-luxury para sa akin. Dalakan na lang naman tayo ng luxury sa buhay eh. May mga tao na luxury nila tumira sa magandang bahay, sa tabing dagat, sa lugar sa uptown, sa downtown, yung mga upscale na lugar. Pero para sa akin, yung luxury it depends how you define it eh. Kung ang luxury para sa iyo nakatira ka lang sa kubo, sa gitna ng palayan, kasama mo mga daga, ang mga linta, kasama mo yung mga ibon, okay na yun. Actually, yun talaga yung dream life para sa akin. May sarili kang farm, kasama mo yung mga kalabaw, kabayo, mga baboy. Oh, di ba? Putang ina, Brad, napakaganda nun. Tapos nag-aalaga ka ng mga manok 45 days. Tapos yun na lang yung pinagkakabuhayan mo. Nagbebenta ka ng manok, bebenta ka ng baboy, di ba? Nagtatanim ka. Ay, baka nalaro nyo yung laro na Farmville ba yun? Yun, Brads, doon ako nagka-idea dati na putang ina, sarap siguro may sarili kang farm, no? Nagtatanim ka. Pero minsan kabaliktaran naman tayo ng mga tao na yon. Yung mga tao na minsan na nasa mga bukid, ang gusto naman nila pumunta sa city para magtrabaho, ma-experience. So minsan baliktad no? Tapos in the end, ma-realize mo na yung pinanggalingan mo, yung pala yung pangarap mo. Oh, di ba? Ganun yun minsan. Kadalasan pala.
Minsan, o karamihan ng mga tao na gusto mag-retire, ang endgame nila sa ganyan talaga, sa countryside. Siguro 80% ng mga nakakausap ko gusto nila sa countryside eh. Lalo yung mga napagod na sa trabaho sa city, sa opisina. O gusto nilang nila ng mga peaceful na kapaligiran. Which is na ngayon na medyo umiidad ako, na-realize ko na okay pala. Tama nga pala, mas okay nga pala yung ganun. Tagal ni Mrs. Habang naghihintay, magbabasa muna ako ng comment sa channel. Hoy! Shoutout sa iyo, Maki Day, Pote TV from Manitoba, Canada. Shoutout sa inyo dyan. Power sa inyo dyan. Salamat sa pagsuporta. Actually, maraming member ang Pogi, Pinoy Online Gamers International. Meron kami sa Canada, North America, Middle East, Southeast Asia, sa Pilipinas. Madaming member. And ini-encourage ko kayo guys, yung mga mahilig maglaro dyan, pwede kayong tumambay sa community namin, sa Discord, Pinoy Online Gamers International. Search nyo lang, mag-join din kayo sa Facebook group. Mababait ang mga players namin, maraming mga gunggong doon. Mababait pero mga toxic, mga gago. Pero masaya kakwentuhan. Kung gusto nyo lang tumambay, pwede rin. Pwede makakwentuhan doon. Maraming naglalaro doon ng PUBG, Dota, karamihan ng laro meron kami, you name it, we have it. Mga G, mga gunggong, kung matatandaan nyo sa Scott vlog natin, nabanggit natin na may malapit na parang lakeside dito kung saan pwede ka tumakbo. Pupuntahan natin yun ngayon mga gunggong. Guys, papakita ko sa inyo yung isa sa mga magandang runway dito sa lugar namin. Laki nun. Approximately siguro nasa 3 kilometers din yon, yung isang ikot na yon. Pupuntahan natin, doon tayo tatakbo. Ganda yung panahon ngayon eh. At hindi pa masyadong bumababa yung araw. So tamang tama, papawisan pa tayo ng matindi-tindi doon. Pagka medyo mababa na yung araw, mahirap na magpapawis eh. Mas masarap talaga yung yung tipong medyo tirek lang kaunti yung araw, para mabilis ka papawisan, mabilis ka babaho. Lapit lang dito sa lugar namin yun. 5-10 minutes drive lang siguro yun. Sorry mga gunggong, akala ko makakapunta tayo ngayon ng beach para dun tayo lumanghap ng sariwang hangin at magpapawis. Pero medyo na-late tayo ng uwi. Mula dito papunta sa beach is around 40 minutes drive. So pagdating natin doon, baka madilim na, hindi na tayo mag-i-enjoy. Baka imbes na mag-exercise tayo, mapaupo tayo sa isa sa mga bar at mag-inom na lang tayo. So sa Mother Day pupunta tayo doon. Titingnan natin pagka libre tayo bukas, tatry natin. Sa ngayon dito muna tayo sa may lakeside, malapit sa lugar namin. Magpapapawis. Dito tayo magtutuloy ng ating day 10 ng 30 days fitness challenge natin. Hindi pa rin tayo nakakapagtimbang. dahil wala akong weighing scale guys. Yun ang problema ko eh. Manghihiram muna ako ng weighing scale dito sa may tindahan ng mga isda dito, para makapagtimbang lang ako. Tingnan ko kung may resulta na, kung may nabawas na ba, o kung may nadagdag na. Pag medyo minamalas-malas tayo, baka nag-gain weight pa tayo. Wag naman siguro. Pero pa 10 days pa lang ngayon eh. Pero ramdam ko na yung diferensya sa katawan. Ibang iba na, ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko ngayon, physically and mentally. Okay mga gunggong, nandito na tayo. Mukhang maganda nga itong lakeside na to. Tignan nyo guys. Ayos. At maganda rin yung runway. Hindi nga lang masyadong malapad pero tama lang. At maganda yung sikat ng araw dito sa side na to. So
So feeling ko papawisan tayo ng matindi-tindi dito guys. Okay guys, enjoy the view. At may fountain pa sa gitna. Ayos to ah. Very good. Kita niya mga gonggong, nagtatanim sila dito ng puno ng kawayan. Ganda siguro na itsura nito pag lumago yung kawayan, lumaki. Tignan nyo, meron pa dito. Panis. Kung sa Pilipinas yung mga kawayan sumisibol lang sa tabi ng ilog, dito Brads ginagawang pang dekorasyon. Ito pa. Makita yan sa may bandang kanan, may ospital. Tamang tama, pag nag-collapse tayo dito, madali tayo may susugod sa ospital. Oh, sarap ng araw. Ah, ganda na to. Ganda ng view oh. May fountain pa. Very nice. Worth it ang pagpunta at pagtakbo natin dito. Kamakailan ko lang nalaman, kaya pala ganito yung mga runway. Makita nyo, tignan nyo. Kita nyo red na yan na parang foam. Dinesign pala talaga yan para hindi masaktan yung tuhod mo, para hindi ka ma-injury. Dahil kapag pala sa mga normal na surface ka lang tumatakbo, semento, kalsada, which is okay lang din, may tendency na pag tumagal, sa tagal ng panahon mo tumatakbo, makaka-injure yung tuhod mo. Kapag pala ganito na malambot, na parang rubberized na ganyan, yan pala yung mga knee friendly. Ayon sa mga eksperto, ganun pala yan. Kaya pala napapansin ko dito sa Dubai, yung mga runway puro may mga ganyan. Kaya pala napakagaling, no? Sipir mo, naisip pa nila yan para lang sa kalusugan mo, pinaganda nila yung tatakbuhan mo. Ikaw na lang ang bahala kung tatama rin ka o hindi. Kaya papaspasan na natin to. Let's go. Okay mga gonggong, nakatatlong ikot na tayo dito. Isang ikot is 1.5 kilometers. So more than 4 km yung natakbo natin. Pag napagod ako. Okay guys, balik na tayo. Okay na yun, good na tayo doon. Tagaktak ang pawis natin doon mga gonggong. Kahit medyo mahangin, pinawisan tayo ng matindi-tindi doon dahil mataas yung araw, which is good. Wala tayong weights ngayon guys. Tinry lang natin itong lakeside takbuhan at maganda naman talaga siya. Makitid lang yung runway pero goods, ayos yun. Sarap tumakbo. Ganda sana kung pwedeng pagpiknikan itong area na to eh. Dito kasi sa bandang likuran ng neighborhood namin, madaming mga green area, madaming mga damuhan, madaming puno. Ito nga, nakita nyo, lakeside. Pwedeng masarap kumain, tumambay, maupo, mahiga kapag winter. Pag summer, wala, sa loob ka lang ng bahay. Wala kang choice, wala kang no choice. Tsaka sa mall, tsaka sa mga indoor na mga pasyalan. At ito, magsa-sunset na. Ganda. Marami rin dito mga cricket players eh. Ayun oh, ay, hindi nyo makikita eh. Sa bandang kanan may parang cricket playing area. Mga cricket pro players. Alright mga gonggong, naka 10 days na tayo. 10 days ng ating 30 days fitness challenge. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Salamat sa suporta. Huwag kayong bibitaw.
may remaining 20 days pa tayo. Pero determinado tayo, tatapusin natin yan. Papatunayan natin na hindi tayo intro boys. Okay? So, Mamba out, peace out, stay safe, happy holidays, see you next time.